Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Meron po tayong malungkot na balita dahil marami na naman po ang na-scam at nawala ng pera. Dahil ang Wealth Unite Exchanger o WOX o ang WOX scam ay tumaob na po. Yung WOX International o Wealth Unite Exchanger ay wala na po. Itinakbo na po nila ang pera ng mga investors. Alam naman natin mga kababayan na yung mga Ponzi schemes po ay sigurado pong tatakbo. Maaari po sa umpisa, padamahin po nila kayo at bigyan kayo ng payout. Pero sigurado po sa huli, tatakbuhan po kayo niyan. Hindi po ibig sabihin na dahil bago lang po ang isang scam company ay kikita po kayo. Dahil meron pong mga scam companies na sa umpisa pa lang po ay tumatakbo na. Kaya kailangan mag-ingat. At wag po kayo basta-basta mag-i-invest sa kahit na anong investment company. Dapat po i-check nyo po lahat. Dapat i-check nyo ang legalities, i-check nyo kung may opisina, at i-check nyo kung ano yung background ng CEO. Dahil karamihan po sa mga nagpapakilalang CEO ng mga companies ay mga dummy CEO. Ang WOX International o Wealth Unite Exchanger ay tumaob na. Dahil siguro naabot na nila yung quota nila o baka dahil na-booking na ang modus nila. Hindi sila nagpa-promo katulad ng mga ibang mga companies tulad ng Podcash, ng Jet Enterprise, pero tumakbo na po sila. Meron silang pa-promo na trip to Palawan. At syempre, yan po ay pangha-hype lang ng company para syempre mas marami ang mag-invest dahil gusto nilang makapunta ng Palawan. At syempre, yung iba mga companies ay maglalabas din ng mga promo katulad ng ginagawa ngayon ng Podcash na ang laki-laki ng pangakong kitaan sa loob lang ng 6 days. At meron din na mga companies na naglalabas ng mga buy one take one. Meron ding mga nag-o-offer na mga raffle na ang papremyo ay cellphone, meron ding mga sasakyan. Katulad sa F2M o yung farm to market na ang pangakong premyo ay yung sports car. Pero ang nangyari ay tumakbo na yung nagpapakilalang CEO ng farm to market at syempre kawawa yung mga nag-invest. Akala kasi nila legit daw. Pero nag-warning na po tayo na scam po ang farm to market at nag-issue rin po ng advisory ang SEC laban po sa farm to market. Pero marami po kasi ang matigas ang ulo dahil meron daw farm, yung farm to market at talaga daw posible yung ganong kalaking kitaan sa pagbababoyan. Alam naman natin na hindi po sigurado ang kitaan sa pagbababoy dahil meron din pong mga sakit ang baboy at pwede pong mawala ang baboy ninyo. Katulad po ngayon may ASF. So napaka-imposible po na sigurado ang kitaan sa loob lang ng 3 months ay may malaking pangakong kitaan. Alam naman natin na yung mga companies ay puro pangha-hype lang at marami na rin po ang mga lumitaw noon na mga farming o agricultural scams. Kaya nga mga kababayan, mag-ingat po kayo dyan sa mga nagpapanggap na mga paalaga daw. Pero sa totoo ay mga investment scams. Kailangan po, bago po kayo mag-invest sa kahit na anong kumpanya, dapat po i-check nyo po lahat. Dapat po kompleto sa legalities at dapat po meron silang secondary license. Hindi po tayo nakapagbigay ng warning tukol po dyan sa WOX International o Wealth Unite Exchanger. Pero marami na po tayong nai-content ng mga kahalintulad na mga companies. At alam naman natin na ang mga companies na yan ay may mga magkakaparehong modus po. Kaya mga kababayan, pag nakita nyo po na kapareho nilang modus, ay mga scams na tumaob na, umiwas na po kayo. Huwag na po kayong sasali dahil bago lang yung company, baka kumita kayo. Mas malaki po ang tsansa na mawalan kayo ng pera. Lalo na po kapag napakalaki ng i-invest ninyo. Lalo na kapag milyon ang in-invest ninyo, mas malaki po ang tsansa na hindi na po kayo makapag-withdraw dahil iipitin na po nila ang pera ninyo. Kaya mga kababayan, kailangan magdoble ingat. Dahil marami po ang mga scammers at napakarami po mga investment scams. May mga crypto trading scams,
Meron mga dropshipping scams, meron din mga farming o agricultural scams, at iba pang mga investment scams. At meron din syempre mga loan scams, mga advance fee scams, impersonation scams. Kaya kailangan po maging maingat at wag po kayong basta-basta maniniwala doon sa mga nagre-recruit sa inyo. Mga kababayan, nakita nyo, tumaob na po ang Wealth Unite Exchanger o WAX International at alam natin na yung Podcash, yung Jet Enterprise at Netflix ay susunod na pong tataob dahil may mga pa-promo na sila. Lalo na yung Jet Enterprise at Podcash, talagang too good to be true ang kanilang pangakong kitaan. Talagang todo-todo na sa pa-promo. Alam natin na talagang tinotodo na nila ang pangha-hype nila para maabot na nila yung quota nila, para makatakbo na sila. At syempre, yung mga pasimuno ay gagawa na naman ng panibagong company. Dahil ganyan naman po ang mga scams. Pag tumaob na yung company, ay gagawa na naman sila ng panibagong company. Dahil gusto nila na makakuha pa uli ng panibago na pera. Ganyan po ang gawain ng mga companies. Kaya mapapansin po ninyo na halos pare-parehas lang po ang modus nila. Kaya kailangan po mga kababayan maging maingat tayo. Huwag tayong maniniwala sa mga companies. Kailangan i-check nyo po lahat tungkol po doon sa company na papasukan po ninyo. Kung kompleto ba sila sa legalities, kung yung CEO ba talaga ay totoo yung sinasabi, talaga bang siya yung sinasabi niyang katauhan niya o ibang tao. Dahil yung ibang mga dummy CEO ay nagpapalit po ng pangalan. Kailangan nyo i-check yung track record ng CEO. At syempre, dapat bukod po sa CEO ay meron ding ibang mga empleyado. Dahil kung CEO lang po ang tanging empleyado, dapat po magduda na po kayo. At syempre, dapat po may opisina, hindi lang po online ang kanilang operation. Dahil kapag online lang po ang kanilang operation, ay red flag po yun. At syempre, kapag tumakbo na, mahihirapan po kayo dahil saan nyo po hahabulin. Dahil kahit po yung may opisina na, ay mahirap na pong habulin yun. Lalo na po kapag online lang. Mga kababayan, kailangan natin magdoble ingat dahil ngayong bear months po, lalo pong darami yung mga lalabas na mga companies. At syempre, marami rin po ang mga tataob na mga companies. Alam natin kung bakit marami ang mga lalabas na mga companies ngayong bear months dahil ang habol nila ay yung mga bonuses at 13th month pay ng mga investors. Dahil alam nila na mas maraming pera ngayon ang mga tao dahil nga may mga bonuses at mga 13th month pay na matatanggap. Kaya todo-todo ang mga companies ngayon. Kaya mga kababayan, kailangan magdoble ingat. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga nagre-recruit sa inyo. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita nyo sa social media. Kailangan po mag-check kayo at mag-verify. Itanong po ninyo sa SEC kung meron ba secondary license, yung investment company na sasalihan ninyo. At kapag may nakita po kayo advisory sa SEC tungkol po doon sa kumpanya na yon, ay umiwas na po kayo. Mga kababayan, kailangan po lagi nyo pong i-verify yung sasalihan ninyong investment. Huwag po kayo basta-basta maniniwala doon sa mga nagre-recruit dahil lang merong payout o may DTI registration daw. Alam naman natin na hindi po sapat ang DTI registration kahit na po ang primary registration sa SEC. Dahil kapag ang isang kumpanya po ay nag-aalok na investment sa publiko, dapat po meron po muna siyang secondary license. At kapag ang sinabi sa inyo ng mga pasimuno ng kumpanya na wala pa sila secondary license dahil ongoing daw o hindi daw nila kailangan ng secondary license, ay umiwas na po kayo. Dahil niloloko po nila kayo at siguradong i-scamin lang po nila kayo. Kaya umiwas na po kayo sa mga too good to be true na mga investment scheme. Para po makaiwas kayo sa mga scams, lagi nyo pong i-check yung mga reviews po natin dito po sa News Up to Date YouTube channel, pati na rin po doon po sa YouTube channel ni Shemny Anyol, yung Scam Alert Philippines, pati na rin yung kanyang Facebook page. At pwede nyo rin pong i-check ang website ng SEC dahil naglalabas po sila ng mga advisories. At
kung meron pong mga nag-aalok sa inyo na investments, dapat po i-verify po ninyo muna sa SEC kung yung kumpanya ba na nag-aalok sa inyo na investment ay may secondary license. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.